Posibleng nakalabas na ng bansa ang ilang personalidad na sangkot umano sa flood control projects. Yan ang binunyag ni Senator Rodante Marcoleta. Ang detalye sa report ni Daniel Manalastas. Ang tingin ngayon ng ilang senador mukhang may dami sa mga kontraktor sa flood control projects o hindi talaga sila ang tunay na may-ari ng mga kumpanya. Binahagi yan ni Senate Minority Leader Tito Soto. Si Senate Majority Leader Joel Villanueva naman may mga pinaghihinalaan din. Dito sa top 15 na puro bilyon-bilyon na racket sa flood control, meron talaga kaming alam, hindi lang suspecha, meron kaming alam na mga at least 3, 4 doon ay yung mga nakalistang pangalan, hindi yun talaga may-ari. Merong mga malalaking kontraktor din na nasa likod ng iba doon. How do you assess yung Wawaw owner, yung Arevalo, at saka yung Remando? How do you assess it? Well, it looks like they are dummy companies, no? Yung diniscuss namin sa floor kahapon na kamakalaway, if I'm not mistaken, na ang dami talagang nagpapahiram ng lisensya. License for rent talaga. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Rodante Marcoleta, may ilang kontratista na sangkot sa maanumalyang flood control ang nasa ibang bansa. Pero may paliwanag siya dito. Hindi naman ibig sabihin lumabas dahil doon. Merong nandun sa ibang bansa. Malay mo, baka umuwi naman sila. Hindi ko naman sinabi na nagtago o kusang tumakas. Hindi. Kasi sa informasyon, inahanap nga kung present sila, may nagsasabing nasa ibang bansa. Samantala, nung nakaraang pagdinig, may kinumpirma si Sara Diskaya nang magtanong si Senator Ronald De La Rosa. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. 2016? Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards. Sa madaling salita, panahon pa ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinanong kanina si De La Rosa tungkol dito. So what kung 2016, kung gumawa sila ng kalukuhan panahon na yun, dapat ibestigahan. So hindi dapat i-limit, sir, dun sa 2020 kahit during the time of... Walang pera ng bayan yan eh, pera ng bayan yan eh. Hindi porque during the time of PRRD, i-exempt natin sa investigation. Si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada tila napipiko na kay Diskaya dahil daw sa hindi consistent na mga pahayag nito. Really, I'm contemplating on the idea of citing her in contempt. Dahil sa pagsisinungaling. Kung paninindigan niya, sir. She's a blatant liar and her statement is full of inconsistencies. Kita mo, sabi niya, sa Alpha and Omega lang siya concerned. Tapos nung tinanong ko si St. Timothy, St. Gerard, nag-divest naman pero hindi naman totally nag-divest. Sa ngayon, humihirit na rin ang Senate Blue Ribbon Committee sa Department of Justice na ilagay sa Immigration Lookout Bulletin Order ang ilang nadadawit sa issue sa flood control. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.